Sabi ni Vice President Sara Duterte, meron daw isinulong na batas si Senator Robin Padilla. Patungkol daw ito sa same-sex marriage or sa LGBTQISWG. Sabi ni Miss Kitty Ring, kung nakaalala nyo si Miss Kitty Ring, sabi ni Miss Kitty Ring, inaantok na ba ang lahat? Ako dito nakumatos na. Sabi ng ganon. So ito, meron daw isinulong itong si Robin Padilla para sa mga girl, boy, bakla, tomboy, girl, boy, bakla, tomboy. So ang sabi dito, basahin natin yung post ng People's Tonight. Sabi dito mga kababayan, ito, basahin ko lang ha. Ito ha. Sa LGBT po ito kasi alam niyo naman po Pride Month po ngayon. March, April, May, June. Ayan, Pride Month po 'yan. At Crocodile Month. Mga buhayang politician diyan. Sabi dito sa People's Tonight, binalikan ng mga netizen ang pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Marso 2022 kung saan sinabi niya na siya ay bahagi umano ng LGBTQIA plus community, kaya natural lamang umano para sa kanya na mahalin ang mga ito. Samantala noong November 23, kung naalala ninyo mga kababayan, 2024, inulan ng pambabatikos si Vice President Sara Duterte, particular mula sa LGBTQIA plus community, nang sinigawan niya ang isang pulis na maghahatid sa kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center Hospital na huwag itong maging bakla. Huwag kayong maging bakla! Di ba? Sabi niya, huwag kayong bakla! Binatikos siya. Tapos ngayon, sabi ni Sara, paano ko hindi mahalin yung LGBT, LGBT din ako? So anong kadahilanan mga kababayan na LGBT siya? Pero sinigawan niya yung pulis, huwag kayong bakla! Kung makabakla, akala mo hindi siya tomboy. Diba? So tomboy siya. So ngayon mga kababayan, kung naalala din ninyo, ito po yung time na pinoprotektahan ni Sara si Zulaika, na isinakay sa ambulansya, na sinigawan niya ang isang pulis na huwag kayong bakla. Tapos kinasuhan nga siya ng mga pulis na yun, binasura lang din naman. Dinismiss din yung kinaso sa kanya. So ngayon, nagtataka lang din ako, pagkatapos no ng senaryong yun o pangyayaring iyon, nagpost itong si Ramon Tulfo. Ano nga ba ang ipinost ni Ramon Tulfo, mga kababayan? Ang pinost ni Ramon Tulfo, mga kababayan, ay patungkol sa si Sara Duterte daw at si Zulaika Lopez ay matagal nang may relasyon. Matagal na daw usap-usapan sa Davao at matagal na daw alam ng taga Davao na magjowa si Sara at si Zulaika. Kaya lang naman daw ganon kahalaga at ganon kung paano protektahan ni Vice President Sara si Zulaika kasi magjowa nga daw sila. Di ba? Borgie Sports Fitness Vlog. Sir Ken, tumakbo ka pong senator sa 2028. Ayaw ko pumasok sa politika, Sir Borgie. Kasi kapag pumasok ako dyan, hindi lang 150 million ang hingiin ko kay House Speaker. Bilyon! Ako agad ang i-assign ko sarili ko customs. Bakit? Mabilis kumita sa customs. Gusto ko kapag pumasok ako, pagka senador sa 2028, gusto ko ang a-assignan ko customs. Mabilis ang pera sa customs. Papasukin ko lahat ng Chinese, 10,000 yuan bawat ulo. Pasok! O ilang milyon kayo, 10,000 kada ulo. Yung mga Bombay, papasukin ko isa-isa yan. $10,000. Pasok! Mabilis ang pera sa customs. Gusto ko dyan. Kaya mga taga-customs ko, hindi yan totoo. Huwag kayo magalit. Ayusin yung trabaho ninyo. Kaya, tanong ko mga kababayan, pinutakte ngayon si Sara ng netizen. Kasi ang sabi niya, paano hindi ko sila mahalin? LGBT din ako. Ayan o. Kita niyo mga kababayan?
paano daw hindi niya mahalin ang QIA plus community, LGBT din siya. So, madaling salita, tomboy nga siya. Kaya pala, binabasihan ko dito ngayon, totoo siguro, totoo siguro, itong post ni Ramon Tulfo na magjowa sila ni Sulaika. Hanapin natin yung post ni Ramon Tulfo para malaman ninyo. Ramon Tulfo, Sara Sulaika. Para makita ninyo kasi, di ba? Ito, saan ba dito? Ramon Tulfo. Ayan. Kasi sabi niya, LGBT daw siya. According sa ano to mga kababayan, ito pa yon yung sinabi ni Ramon Tulfo. Makontempt. Ito mga kababayan. Wait lang. Ayan, si Aling Marie. Ayan naman si Aling Marie itong nabasa ko Napaisip lang ako, hindi kaya si Sara at Sulaika ay magjowa? Bakit halos gibain ni Inday ang Pilipinas nang makontempt si Sulaika? Hindi ko makita yung kay Ramon Tulfo, mga kababayan Hindi ko makita yung ipinost niya na halos, Diyos ko, gibain ni Sara ang Pilipinas. Para lang, alam nyo, sa totoo lang, yung kapatid niya si Pulong na isinangkot sa drug smuggling na 11 billion drugs, kasama ang kanyang asawang si Man Scarpio, never ni Sara sinabi na mag-abogado siya. Pero nung si Sulaika i-contempt ng Congress, biglang nag-offer na ako ang abogado niya. Bakit yung asawa hindi niya siya nag-offer na ako mag-abogado sa kanya? Bakit kay Sulaika? Hindi ko lang din sure na baka magkamali nang sabi si Sulaika, good luck ang impeachment niya. Sana dalawa ang puso ko. Alam nyo, nagta-transform na si Digong according dito sa post. Sa sobrang payat ni Digong, ayan na ang hitsura niya, mga kababayan. Iba na itsura ni Digong. Payat na, tingkag ng tainga. Naging si My Precious. Sa sobrang payat ni Digong, mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, yung problema ng mga Duterte, parang sunod-sunod na kamalasan ito. Sunod-sunod na kamalasan talaga. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, ayun nga, pinutakti si Sara ng mga taga-miyembro ng LGBT. Kasi ang sabi niya, LGBT daw siya, pero sinigawan niya ang mga pulis na, huwag kayong bakla! Kung makasigaw kang bakla, kala mo hindi ka tomboy. Tapos ngayon, aaminin mo, tomboy ka. Diba? Huwag ganun, day. Oo. Ikaw nga, hindi ka namin sinabihan tomboy. Tawag nga namin sa'yo, inday. Diba? Pero sa totoo lang, walang problema sa tomboy, walang problema sa bakla, walang problema sa kung ano ka man. No? As long as takot ka sa Diyos, marunong ka rumispeto, diba? Pero bago ka respeto, make sure na yung nirespeto mo, ika-respeto. Kung magnakaw naman confidential fund, kung pumatay ka ng 30,000, respetuhin mo pa, tapos mumurahin ang Diyos at sabihin niyang, your God is a stupid God. Ay, hindi na. I don't want to respect them because, why? Why should I respect them if their self is not respecting with themselves? English, ang hirap. Tagalogin ko na lang. Bakit ko sila respetuhin? Kung sarili nga nila, hindi nila nirespeto. Kayo na lang po umintindi, mga kababayan, sa English ko. Alam ko naman na nagigets ninyo. Walang problema sa pagiging tomboy o pagiging bakla. As long as takot ka sa Diyos, may takot ka sa Diyos at hindi mo murahin ang Diyos at hindi ka marunong magbanta. Pwede ka magbanta sa sarili mo. Magigilit ako kung makauwi si Digong. Pero yung putang ina mo, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez. Ay, Diyos ko. Ganun yon, mga kababayan.
So yun lamang nga mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan yung ating live. Bakit? Haba na eh. Hindi ko na masyadong